Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng iyong Amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukasay igagatong sa kalan ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang panalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord. Lord to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa tiwala at pananampalataya sa Diyos. Narito ang ilang mahalagang
punto para sa ating refleksyon. Una, paglilingkod sa Diyos o sa kayamanan. Sinabi ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Bilang mga Katoliko, tayo ay tinatawagan na magpasya kung saan natin ilalaan ang ating buhay at lakas. Ang pagpili na maglingkod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtatalikod sa labis na pagpapahalaga sa material na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang ating relasyon sa Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Pangalawa, pagkabalisa at pagtiwala sa Diyos. Itinuro ni Jesus na huwag tayong mabaghabag tungkol sa ating pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, inumin at damit. Ang mga ito ay mahalaga, ngunit hindi dapat ito ang maging sentro ng ating buhay. Ang Diyos na nagpapakain sa mga ibon at nagdadamit sa mga bulaklak ay tiyak na nagbibigay diin ng ating mga pangangailangan. Ang pagkabalisa ay hindi nagdadagdag ng halaga o oras sa ating buhay. Sa halip, ito'y nagpapakita ng kakulangan ng tiwala sa Diyos. Pangatlo, halaga ng buhay at pananampalataya. Ang buhay at katawan ay higit na mahalaga kaysa sa mga material na bagay. Ang Diyos na lumikha sa atin ay alam ang ating mga pangangailangan. Bago pa man natin ito hingiin, ang pagtuon sa mga bagay na makalangit at espiritual ay nagpapalalim ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, ang halimbawa ng mga ibon at bulaklak. Ang halimbawa ng mga ibon at bulaklak ay nagsisilbing paalaala na ang kalikasan ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Kung ang mga simpleng nilalang ay iniingatan ng Diyos, tayo na Kanyang mga anak ay masigit pang mahalaga. Ang ating pananalig ay dapat maging matatag sapagkat ang Diyos ay pagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Panglima, paghahanap ng kaharian ng Diyos. Ang pinakapuso ng mensahe ni Jesus ay ang pagsusumikap na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran sa paggawa nito. Ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ipinagkaloob ng Diyos. Ito ay nangahulugan ng pagsusunod sa Kanyang mga utos, paggawa ng mabuti at pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Pang-anim, pagharap sa bawat araw. Huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Sabi ni Jesus, ito ay paalaala na ang bawat araw ay may sariling pagsubok at biyaya. Ang labis na pag-alaala para sa hinaharap
ay nag-aalis ng ating kasiyahan at kapayapaan sa kasalukuyan. Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw. Sa ating konklusyon, ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa Diyos. Higit sa lahat ng bagay, ang ating mga pang-araw-araw na alalahanin ay dapat nating iasa sa Kanya sapagkat Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa pagsusumikap na hanapin ang Kanyang kaharian at katuwiran. Ang ating buhay ay mapupuno ng kapayapaan at kasiguruhan. Bilang Romano Katoliko, naway patuloy tayong mamuhay ng may pananampalataya, pagtitiwala at pagsusunod sa Diyos. Sa Diyos ang papuri at pagpapala.